panahon ngayon, ang ating mundo ay umiikot na sa teknolohiya at social media. Sa makatuwid, marami na ang mga taong gumagamit nito dahil isa ito sa pinakamabisa at mabilis na paraan sa lahat ng iyong mga transaksyon at pangangailangan. Ako nga pala si Abjalil at ito ang kwento ng aking karanasan sa paggamit ng social media. Ang pangalan ko ay Abjalil at ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Noong ako ay bata pa lang, napakasipag kong mag-aral. Umaga pa lang ay pumupunta na agad ako sa eskwelahan para mag-aral. Masaya ang aking pakiramdam kapag ako ay nag-aaral dahil nakakapagbigay ito ng maraming kaalaman sa akin. Halos wala nga akong kaibigan noon dahil hindi talaga ako nakikipagbarkada dahil ang focus ko lang ay mag-aral. Bahay-eskwelahan lamang ang aking gawain noon. Kaya ang aking ginawa, araw-araw akong pumupunta sa eskwelahan at ako ay nag-aaral ng mabuti nang sa ganun ako ay makakuha ng mataas na marka. Noon, ako ay masipag mag-aral. Araw-araw, hawak-hawak ko ang aking notebook. Pagpasok ng eskwelahan, ako ay nagbabasa at nagre-review sa mga leksyon dahil pakiramdam ko ako ay masaya kapag nakakakuha ako ng tamang sagot at mga bagong kaalaman. Ginawa ko noon ang lahat para lang makakuha ng mataas na marka at para nang sa ganun matuwa ang aking mga magulang. Dumating nga ang araw na aking pinakahihintay, kung saan ako ay nagkamit ng karangalan. Lubos ang aking kagalakan, pati na rin ang aking mga magulang dahil ako ay nakapagtapos na rin sa wakas at nakakuha ng maraming mga award sa eskwelahan. Sobrang saya ko ng mga araw na yun dahil sa wakas ang aking mga pinaghirapan ay makakamit ko na rin sa tulong ng aking mga magulang at aking mga magagaling na guro. Sa wakas, ako, si Abjalil, ay nakapagtapos na rin ng pag-aaral at patungo na ngayon sa kolehiyo para abutin ang aking mga pangarap. Matapos ng aking graduation, nakipagkita ako sa aking kababata. Siya si Leia, ang aking kababata noon at jowa ko na siya ngayon. Sobrang saya ko sa mga araw na kasama ko siya dahil siya lang ang nag-iisang babae para sa akin. Kaya ang pagkikipagkita sa kanya ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan sa aming dalawa. Ang isang araw, dumating ang isang bagay na hindi ko akalain na tila magbabago sa aking buhay. Matapos kasi ng aking graduation noon at ako ay umuwi ng bahay, nakatanggap ako ng regalo sa aking magulang. Sa kadahilan ng lubos ang kanilang kasiyahan dahil ako ay nag-aaral ng mabuti.
Dali-dali ko itong binuksan dahil sobrang saya ko dahil sa wakas magkakaroon na rin ako ng cellphone. Sa panahon kasi ngayon, talagang kinakailangan ang mga gadget na ganito. Dahil ito na ang mga bagay na ginagamit ngayon sa pakikipagtransaksyon at pakikipagkomunikasyon maging sa iyong mga kaibigan, pamilya o malayong kakilala. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa social media at nakipagkomunikasyon sa kanila. Dumating din ang araw na nagkayayaan kami sa online games ng aking kaibigan na si Muhammad. Isang kaibigan na nakilala ko lamang sa online. Hindi ko rin akalain noon na malapit din pala ang aming bahay ni Muhammad. Dahil hindi nga kasi ako nakikipagkaibigan noon. Ngayon lamang ako nagkaroon ng mga kaibigan na kagaya niya. Dahil dito, araw-araw na kami ngayon na nasa Piso Wi-Fi kung saan kumukonekta kami dito para maglaro ng online games dahil talagang napakasaya kapag naglalaro ng mga online games na ganito, kagaya ng Mobile Legends. You can't run from my arrow. Halos lahat at buong araw, buong oras ay nagugol ko sa paglalaro ng Mobile Legends dahil napakasaya sa pakiramdam kapag ito ay iyong nilalaro. Lalo na kung sa online ay kasama mo ang mga kaibigan mo na ngayon mo palang nakilala. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na lumilipas na pala ang oras at naaabutan na ako ng gabi sa paglalaro ng Mobile Legends at hanggang mag-umaga. Dito unti-unti nang nagbabago ang aking mga gawi dahil sa mga pangyayari na nagaganap. Tila hindi ko namamalayan na kapag tinawagan pala ako ng aking magulang ay unti-unti ko itong pinipindot at pinapatay ang kanyang tawag na parang walang pakialam. Naalala ko rin na sobrang galit ko noon kapag mayroong tumatawag sa cellphone ko dahil nga nagre-reconnecting ang signal kapag ito ay mayroong tumatawag kung saan nagre-resulta ito ng pagka-AFK or pagka-defeat ng isang game kung saan kapag bumaba ang iyong credit score ay hindi ka na makaka-game ng rank. Tawag ng tawag noon ang aking magulang sa akin ngunit hindi ko ito sinasagot dahil nga busy ako sa kaka-ML. Hindi ko rin noon maintindihan ang aking sarili kung bakit ba napakasaya ko kapag naglalaro ako ng Mobile Legends kung saan kapag ito ay nanalo ay sasaya kang talaga lalo na kapag naabot mo ang rank na mythic. Hanggang sa isang araw, lumala ang aking pagkagusto at pagkahilig sa internet at sa computer na ako nagbabad. Hindi ko namamalayan sa mga panahong iyon na tumatawag pala ang aking girlfriend sa aking cellphone dahil nga nakafocus ako at priority ko na sa mga panahong yon ang internet dahil busy ako sa mga panahong yon. Nang aking tingnan ang aking cellphone ay nakapatay na at hindi na tumatawag muli ang aking girlfriend dahil ilang beses na itong tumawag sa akin. Sobrang busy ko sa kaka-computer dahil napakasaya talagang mag-internet at hindi ko namamalayan na may nangyayari na palang masama sa aking girlfriend kaya siya tumatawag sa akin. Hindi ko man lang akalain na yun na pala ang huling tawag niya sa cellphone ko. Pero ako ay busy pa rin sa kaka-internet at paglalaro ng mobile games. Habang
Kung may nangyayaring masama sa aking girlfriend, wala akong kaalam-alam dahil ako ay masaya at nakafocus lang sa aking ginagawang pagbabrowse ng internet at pagkukomputer. Nabalitaan ko na lang na ang aking girlfriend ay wala ng buhay. Laking pagsisisi ko noon na na-addict ako sa mobile games. Ngayon, napagtanto ko sa aking sarili at naintindihan ko na kahit maraming naitutulong ang social media at mga gadgets sa ngayon, kailangan pa rin natin ng tamang paggamit nito sa tamang oras at panahon nang sa ganon hindi tayo magsisi sa bandang huli. Hanggang dito na lang ang aking kwento patungkol sa aking karanasan sa paggamit ng social media. Naway nagbigay ito ng leksyon at aral sa ating lahat.